Okay po. Muli mapagpalang hapon sa ating lahat at tayo pong lahat ay may dalang banal na kasulatan. Buksan po natin sa aklat ng ikalawang hari. Second King, ikalawang hari. Kabanatang 4, talatang 8 hanggang 11. Second King chapter 4 verse 8 to verse 11. At ito po ang ating pag-uusapan. Isang babae na pinagpala ng Diyos, pero pinagpala siya ng Diyos, meron siyang ginampanan sa isang lingkod ng Diyos. So, ang pamagat po ng ating pong sermon sa gabi ito, ang silid na inihanda para sa lingkod ng Diyos. Second King, ikalawang hari, chapter 4, verse 8 to 11, ang sabi rito, minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayaha kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta siya sa lugar na yaon. Verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, misa, upuan at ilaw. Verse 11, nang magbalik si Eliseo doon, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. So, ang pamagat po nito ay kapag binuksan mo ang iyong tahanan, binuksan mo rin ang iyong buhay sa pagpapala ng Diyos. Ganda, no? Pagdating po talaga sa pagpapala, talagang ang ating mga tainga, di ba? Ang sarap pakinggan pagdating sa pagpapala, no po? Pero sabing ganon, kapag binuksan mo ang iyong tahanan, binuksan mo rin ang iyong buhay sa pagpapala ng Diyos. So una, ano ang ginawa? Binuksan ang tahanan. Sa pagbukas mo sa tahanan mo, binubuksan mo rin ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang abala sa sarili nilang buhay. Maraming bahay ang maganda, ngunit walang kapayapaan. Maraming tahanan ang puno ng gamit, ngunit kulang sa presensya ng Diyos. Sa ikalawang hari, Kabanatang 4, talatang 8 hanggang 11, makikita natin ang isang babae na hindi man propeta, hindi hari, at hindi tanyag. Ngunit, ginamit siya ng Diyos dahil sa kanyang bukas na puso para sa lingkod ng Panginoon. Ang babaeng Sunamita ay nagturo sa atin na ang simpleng pagtanggap sa gawain ng Diyos ay nagdadala ng dakilang pagpapala. So, yun yung susi. Ang simpleng pagtanggap sa gawain ng Diyos ay nagdadala ng dakilang pagpapala. So, itong Sunamitang babae ay hindi naman siya lahi ng Israel para maging kasama siya sa pangako ng Diyos. Subalit, nagbukas siya kasi ng puso. At nakilala niya yung Espiritu ng Diyos sa buhay ni Eliseo. Hindi man sinasabi ni Propeta Eliseo na siya ay isang propeta. Sabing ganon, nakita siya ng babae at yung babae mismo ang nakakilala. Nasa palagay ko, ito'y lingkod ng Diyos. Kaya, ang ginawa ni babae, kinausap yung kanyang asawa. Nabigyan siya ng
ng matitirahan, mapagpapahingahan. So sila yung nag-offer, sila yung nagbigay. Ito yung mga part na nagpe-pray ako sa Lord. Minsan nakikita ako, sabi ko, Panginoon, tingnan niyo po yung mga lote, ang daming mga lote na nakatiwang-wang. Diba? May mga may-ari, pero sayang lang nakatiwang-wang. Alam ko na yung panalangin namin, isang araw ay ibibigay mo yun. Kasi ikaw naman ang may-ari ng langit at ng lupa. At sa tamang panahon, ikaw pa rin ang gagawa ng daan upang magkaroon nito ng katuparan. Kaya habang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, anong mensahe mo para sa linggo? At ibinigay po sa akin yung part na yon. So, nakita ko naman na maganda yung message. Ito ay pangpamilya. Una pang nanay, pang-asawa, at pambuong tahanan, pambuong pamilya. So, di ba nagsiselebrate tayo ng ating Mother's Day celebration for the month of May. Kaya naaangkop pa rin yung ating mensahe, yung mensahe na ito sa ating panahon, sa ngayon. At napakaganda po ng mensahe. Pakinggan po natin mabuti. May tatlong mensahe ang talatang ito. Ang 2 Kings chapter 4 verse 8 hanggang verse 11 ay merong tatlong mensahe at ano po ito? Ang dakilang babae ay may pusong marunong kumilala sa lingkod ng Diyos. Yan. Kapag ikaw ay kumikilala sa lingkod ng Diyos, ang tawag sa iyo ay dakilang babae. Sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi magsalita yan, merong mga tao kasi na, Christian po ba kayo? Pastor po ba kayo? Kasi matik nakikilala dahil yung espiritu mo, yung kilos mo, yung galaw mo, at yung pananalita mo. Kaya ang sabi nitong babae, palagay ko lingkod ng Diyos ang taong ito. Kaya ang sabi niya, ang dakilang babae ay may pusong marunong kumilala sa lingkod ng Diyos. At kapag alam natin, kilala natin na siya ay lingkod ng Diyos, ang sabi ng gano'n sa paliwanag, hindi lamang nakita ng babae si Eliseo bilang ordinaryong tao. Nakita niya ang presensya at gawain ng Diyos sa buhay nito. Kaya yung pagpapala ay nakaamba. Ang nakakalungkot, meron na kasing mga lingkod ng Diyos, alam nyo naman na lingkod ng Diyos, pero ayaw nyo pa rin irespeto. Diba? Ayaw pa rin nilang tulungan. So, nakakalungkot. Okay lang kung hindi makita sa buhay niya ang tunay na pagiging lingkod ng Diyos. Pero pag alam ninyo na lingkod ng Diyos yan, ipakita nyo yung inyong respeto, yung inyong paggalang. Kaya ang sabi niya, hindi lamang nakita ng babae si Eliseo bilang ordinaryong tao. Nakita niya ang presensya at gawain ng Diyos sa buhay nito. Kaya tayong mga Kristyano, hindi dapat nakikinig o napapakinggan lang na Kristyano ka at magagawa ka ng Diyos. Kundi, makita ito sa buhay mo. Makita sa buhay mo, makita sa ugali mo, yun ang pinakamahalaga, na ikaw ay tunay na Kristyano at ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos at tunay na manggagawa ni Kristo. Ang Hebrew word po, ang salitang banal ay kadosh. Ibig sabihin, hiwalay para sa Diyos, banal, itinalaga. Kaya ang isang lingkod ng Diyos ay hiniwalayan. Kumbaga, kakaiba yung panawagan ng Diyos. Yun lang ito yung tingnan natin mabuti sa bawat pamilya. Kapag meron kayong kapamilya na lingkod ng Diyos, hiniwalayan
binigay siya ng Diyos para sa inyo. So, ipakita nyo yung inyong respeto. Ipakita nyo yung inyong paggalang. Dahil sinasamahan niya ng Espiritu ng Diyos. Anong sabi? Siya ay may tinatawag na kabanalan. Banal ang paghihiwalay at itinalaga siya para sa paglilingkod sa Diyos na dapat nating makita. Nakilala ng babae na si Eliseo ay hiwalay para sa gawain ng Panginoon. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong gawain. Ano po? Maraming tao ang nakakakita lamang ng tao. Pero kakaunti ang nakakakita ng gawain nito. Tama? Nakikita mo bilang tao, nakakasalamuha mo. Pero iilan lamang ang nakakakita na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Iilan lamang yung mga taong sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Marami tayong nakakakita, subalit iilan lamang. Kapag marunong kang kumilala sa gawain ng Diyos, ano po? Nagkakaroon ka ng respeto. Meron kang tinatawag na pananampalataya. Meron kang tinatawag na pagpapahalaga sa spiritual na bagay. Yan. May pagpapahalaga ka sa spiritual na bagay. Kapag ikaw ay isang taong kumikilala sa isang lingkod ng Diyos. Katulad ng isang ilustrasyon, parang isang ilaw sa daan. Ang iba ay nakikita lang ang poste. Pero ang marunong umunawa ay nakikita ang liwanag na nagbibigay gabay. So, pansin natin, minsan yung poste nakikita natin, pero yung ilaw hindi natin nakikita. Madalas kahit Kristiyano na, ang nakikita minsan yung kasiraan, pero yung kabutihan hindi nakikita. Sabi nga, gaano man karami ang kabutihan ginawa mo, pero isang tuldok na pagkakamali, yun ang nakikita. Dapat ang tingnan natin yung napakalawak na kabutihan kaysa sa isang pagkakamali. So, pangalawa, ang dakilang babae ay nagbibigay ng lugar para sa gawain ng Diyos. Hello po, nagbibigay po ba tayo ng daan para sa gawain ng Diyos? Ang sabi sa verse 10, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, upuan, at misa. Ayan po. Ibig sabihin, nakita nitong dakilang babae na to ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Dahil sa malayong lugar, kaya nga, alam nyo, nag-remind sa isip ko yung nasa New Testament na inutusan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Na sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng kahit na anong lukbutan. At pagdating ninyo sa bayang yon, batiin ninyo ang isang tahanan. At kapag kayo ay tinanggap, lahat ng kailangan nyo ibibigay nila. Pero kung hindi kayo tatanggapin, ipagpag ninyo ang inyong mga paa bilang tanda ng sumpa sa tahanan yun. Diba ang bigat? Bigat po ang parusa ng Diyos. Hindi man natin gawin sa panahon natin ngayon, pero nakikita ng Diyos ang motibo ng ating mga puso. Kaya napakabigat ng parusa kapag hindi natin o binabaliwala natin ang gawain ng Diyos. So, ang sabi ng babae, bigyan natin ng pagkakataon, bigyan natin ng kagamitan na kailangan niya. Kaya sabi niya, ang dakilang babae ay nagbigay ng lugar para sa gawain ng Diyos. Sa atin bang mga tahanan
ay binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng gawain. Wala pa po, ano? So una, hindi lamang sa salita ang kanyang pananampalataya. Ito ay may gawa. Sapagkat siya ay naglaan ng una silid, pangalawa higaan, pangatlo ay mesa, pang-apat ay upuan, pang-lima ay ang tinatawag na ilawan. So, ibig sabihin, komportable ang lingkod ng Diyos kapag dumating sa inyong tahanan. Dapat kumplito. Teka, pupunta ako sa bahay ni Ate Nini. Ibig sabihin, ginawa niyang komportable ang presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. Sapagkat ang tunay na lingkod ng Diyos, tandaan natin, ito po ay totoo. Ang tunay na lingkod ng Diyos na nakakakitaan natin ang kapangyarihan at himala ng Diyos, magpasalamat kayo kapag ito ay humakbang, papasok sa loob ng tahanan nyo. Sapagkat ang dala niyan ay pagpapala ng Diyos. Kaya mas masarap na invite nyo yung lingkod ng Diyos. Basta naman ka, pwede po tayong pumunta. Diba, nung nakaraan, dinalo po kami doon sa Tigiri. Aba po, dumating kami doon, daming pagkain, may ihaw na tilapia, may sinigang na bangus, may liempo. Napakasarap pong makita na yung lingkod ng Diyos ay binibigyan ninyo ng pagpapahalaga. Sabi nga, action speak louder than word. Hindi dapat na ang lingkod ng Diyos ang magkukumahog kung anong dapat na ibigay sa kanyang mga nasasakupan. Kundi, dapat yung mga nasasakupan, yung mga miyembro, gusto nyong pagpalain kayo, unahin nyo muna na makamtan ang presensya ng Diyos. Ang tawag doon ay seed of faith, pananampalataya, pagtatanim ng pananampalataya. Hindi man ninyo sabihin, pero kung yun ay ginagawa ninyo bilang pagmamahal ninyo sa inyong magagawa, sa inyong pastor, o sa lingkod ng Diyos, ay pagpapala ang binubuksan mo sa kalangitan. Merong spiritual na kahulugan ng mga bagay na ibinigay ng babae na yon sa lingkod ng Diyos. At ano yung spiritual na kahulugan? Una, yung tinatawag na higaan. Lugar ng kapahingahan. Kapag tinanggap natin ang Diyos sa ating tahanan, nagkakaroon ng kapayapaan ang puso. Hindi lang ang puso, pati ang ating sambahayan. Pati ang ating pamilya. Payapa yan at hindi yan magulo. Bakit? Binigyan mo ng pagkakataon na magpahinga ang presensya ng Diyos sa iyong tahanan. Unawaan natin. Pangalawa, yung mesa. Lugar ng pagkain at pagsasalo-salo ng tao. Diba sa ating pamilya, pagka tayo ay naghahapunan at tanghalian, sama-sama, diba masaya? Nagsha-sharing, nagkukwentuhan, nagchichismisan, yung buong pamilya. Diba yung magchismisan kayo-kayo lang, huwag na yung ibang tao. Marco, kasi masarap. Pero masarap kumain kung buo ang sambahayan na naruroon sa isang tahanan. Hindi yung kumakain ka, habang kumakain ka, tumutulo ang luha. Kasi nasaktan ka. Diba? Kailangan, pag nagsama-sama tayo
sa loob ng tahanan sa mesa habang kumakain. Kaya, di ba merong sample, di ba ang Panginoong Jesus, yung kanyang 12 disciples, di ba nagkukwentuhan sila? Kaya lang hindi na tayong Panginoong Jesus noon kaya wala nang Judas. Yes. So, wala na si Judas. Si Judas ay nadulas, nagpakamatay siya eh. So, ibig sabihin, wala nang Judas sa ating sambahayan, sa ating pamilya, at ganoon din dito sa tahanan ng iglesia. Yes. Pag tayo ay kumakain, di ba, ang sarap tingnan na kahit yan ay tuyo lang yung ulam mo, kahit, ano tawag doon, ukra lang na nilaga, tapos may sausawan kang alamang, uy, ang sarap po. Basta't may kapayapaan sa loob ng tahanan. Ang gulay ay masustansyang pagkain. So, lalo't higit, mas lalong masusustansya yan kung ang puso natin ay may kagalakan na tinatanggap ito. Magalak tayo. Kaya, sino sa pamilya ang sama-sama pa rin kumakain sa tahanan? Amen. Kaya tatlo lang kayo. Kami, sama-sama din po kami. Bagaman yung iba, syempre, yung mga anak ko. Kaya nagsasama-sama kami lahat pag nandun sila lahat sa bahay. Pero pag kami lang, at least isang lamesa. So masarap magkwentuhan. At meron kayong lugar ng pagsasalo-salo. So ganun din ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya merong isang mahabang lamesa at nagkakainan sila. Sa tuwing sila ay kumakain, masaya at nagkukwentuhan ng angaral ang Panginoong Jesus. Kaya nga sa pagkain, doon din nakikita natin yung spiritual na pagkain. Kasi habang ang Panginoong Jesus ay nangangaral, kumakain po sila. Nakuha nyo, kumakain po sila. So hindi lang tama yung sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya habang sila kumakain, nangangaral, nagsasalita ng spiritual na mga salita ang ating Panginoong Jesus. Kaya physically, busog na kayo, spiritually, busog pa kayo. Kaya ganun din po. Sino po ang gustong magpapunta sa bahay? Punta po kami nila Pastora Malo. Magkakainan po tayo sa bahay ninyo. Kahit okra lang po at sitaw. Okay na. So, pangatlo, yung tinatawag na upuan. Ang upuan ay lugar ng pagtuturo at otoridad. Kapag pinaupo mo ang Diyos sa iyong buhay, siya ang nagiging hari at gabay. Pakinggan po natin, uulitin ko po. Upuan ay nagsisimbolo ng lugar ng pagtuturo at otoridad. Kapag pinaupo mo ang Diyos sa iyong buhay, siya ang nagiging hari at gabay mo. Hindi lang sa iyo, kundi maging sa pamilya mo, maging sa tahanan mo, siya ang binibigyan mo ng pagkakataon na maghari sa inyong buhay. Ang ilawan. Ang ilawan ay nagsisimbolo ito ng liwanag. Tingnan natin yung prinubay ng dakilang babae sa likod ng Diyos. Sa bandang huli, makita natin kung gaano kalaki yung mensahe na ito ng Diyos para sa bawat isa. Ilawan, simbolo ng liwanag. Ang sabi sa awit 119 verse 105, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Di po ba maliwanag? Kaya mahalaga na maging ilaw ka ng iyong tahanan. Kahit merong gustong pumatay sa'yo. Di ba? Sa totoo lang, paano ka pinapatay ng pamilya mo? Hindi naman physical eh. Yeah. Pinapatay yung ilaw sa'yo. Yung sinasaktan ng damdamin mo. Isang uri yan ng pagpatay
ilaw sa loob ng tahanan. Pero huwag mong hayaan, takpan mo. Ha? Anong itatakip mo doon para hindi lang siya mamatay? Oo, gaganon yan eh, dahil sa sobrang hangin. Ano ba yung hangin? Hangin ng kayabangan yan eh, na gustong patayin yung ilaw. So, ang gagawin mo ay magbutas ka ng isang lata. Iganon mo. So, yung ilaw magliliwanag pa rin. Kahit anong hampas ng hangin, hindi mamamatay yan. May protection. So, ano magiging protection natin? Salita ng Diyos. Presensya ng Diyos. Sa totoo lang, sabi ko nga kagabi, nagkaganyan ako, nagbabasa ako. Kasi may mga gamo-gamo. Sabi ko nga ko, tag-ulan yata, pero wag naman po bukas umulan, Lord God, kasi hindi pa ayos. Ang gamo-gamo, bakit yan lumalapit sa ilaw? Kasi nasisilaw yan eh. So, anong gagawin natin? Di ba, ang ginagawa natin, pinapatay yung ilaw. Hindi, ang ilaw patay natin, yung gamo-gamo ang patay. Patanong ba siya? Yung kukuha na sikreto dyan sa pagpatay ng gamo-gamo, kumuha kayo ng pinggan na hindi nyo na ginagamit. Lagyan nyo ng langis. Iganon nyo. Patay lahat siya. Di ba? Hindi matatalo yung ilaw. Eh, kasi pag pinatay mo yung ilaw, magtitilaw kayo eh. Gumawa ka ng paraan. Yung gamo-gamo ang patayin mo, hindi ang ilaw. Di ba? Ang sarap po ng mensahe ng Diyos pag binigyan po natin ng malawak na pangunawa. Liwanag na tumatanglaw. Ang tanong, mga kapatid, may lugar ba ang Diyos sa ating tahanan? O baka naman, TV ang sentro. Cellphone ang hari. Ngunit, walang panalangin at salita ng Diyos. Bakit? Bakit TV? Lalo na pag basketball, ayan na! Shoot mo na! Diba? Pag hindi na mag-TV at hindi na mag-basketball, ano na naman? Volleyball. Yung diba yung mga laro? Tapos ano pa? Yung sa cellphone. Sila magkakalaban. Ano yun? ML. Ayun. Tapos hanggang sa makapagmula pa yan. Gagawin Ano pa ba na. yung barilan? Ano ba yung barilan? Diba? Ano ba yun, yung barilan? So, nagkakaisa ang pamilya sa mga ganon. Pero ang tanong, may prayer time ba? May pagbabasa ba? May salita ng Diyos. Kasi yun na eh, napokus na tayo dun eh. Napokus na sa TV ang sentro. Cellphone ang hari. Ngunit walang panalangin at salita ng Diyos. May kulang ba sa pamilya? So kung may kulang, gawin na natin. Kaya meron tayong Bible study. Every Thursday, ang ating Bible study online sa ating GC ng Open Bible. Alas 8, 8:30. Kasi yung iba, nakakatuwa. Dahil doon sa Bible study natin, yung matagal na hindi nakakadalo rito, ay andon sa ating Bible study. So, doon po, nag-start na po tayo ng Genesis chapter 1. Tinalakay na po natin. At next Thursday, Genesis chapter 2 na po tayo. Paraan natin ito dahil wala na kayong oras sa Biblia. Doon na lang, mabigyan tayo ng salita ng Diyos bago tayo matulog. Kasi after ng Bible study natin, tulog na tayo. Payapa. Diba? So sa mga hindi pa nag-join, sa Thursday mag-join po kayo at makakapag-aral po tayo doon. Tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy. So, kung ang sentro ng isang tahanan ay TV, cellphone ang nagahari, ngunit walang panalangin at salita ng Diyos,
umaksyon na po tayo ngayon pala. Gumawa na po tayo para sa Diyos. Kasi yung Sunamite, yung babae Sunamite, gumawa siya talaga ng paraan. Pero, tandaan natin yung pagkakaiba ng babae, mayaman siya. Mayaman siya. Hindi na niya kailangan ng kahit na ano. Pero kumilala siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kumilala siya ng presensya ng Diyos. Kumilala siya ng lingkod ng Diyos. Alin po kaya tayo? Nasaan po kaya tayo? Tayo nandito na sa church, yung puso natin ay nasa labas pa. Yung isip natin ay nasa labas pa. Pero yung ating katawan ay nandito pa. Hindi ko tuloy, naalala ko tuloy ang testimony ni Arvin. Sabi niya kasi, no one time nag-aaral kami, sabi niya, ngayon ko lang nalaman yan. Ngayon ko lang naunawaan yan. Yung may pinaliwanag ako sa kanya eh. Sabi ko, bakit? Di ba dati nagganito ka, nandun ka sa church? Ito po ang salita niya. Tayong noon, andun lang po ang katawan ko, pero wala po doon ang isip at puso ko. So, kaya walang naging bunga. Kaya nagpapatuloy siya sa gawain ng sanlibutan. Pero nung simula nung dinala siya ng Diyos dito, doon siya lumalim. Doon niya naintindihan ang patungkol sa spiritual na buhay. So, pangatlo, at hindi pa naman po ito ang huli at mahaba pa konti. Abutin pa tayo dito ng alas 10 ng gabi. At sabi sa pangatlo, ang tahanan na bukas sa Diyos ay dinadalaw ng presensya ng Diyos. Yan ang sabi sa verse 11. Anong sabi po dyan sa verse 11? Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. So, ang isang lingkod ng Diyos, kasama niyan ang presensya ng Diyos. Doon siya nagpapahinga. Naniniwala kayo na ang hinihigaan ng lingkod ng Diyos ay makapangyarihan? Ang bawat gamit ng lingkod ng Diyos ay makapangyarihan. Naniniwala kayo? Totoo po yan. Nangyari yan kay Eliseo at kay Propeta Elias. Diba? Kaya ang hiningi ni Propeta Eliseo yung kanyang balabal ay iwan. Ako sa karanasan ko, nangyari po sa amin yan. One time, parang pandemic pa yun, no? Pandemic pa, dumating ito, ang taas ng lagnat. Taas, di ba? Ang taas ng lagnat niya. Tapos sabi ko, sige, higa ka dito. Doon sa higaan ko, pinahiga ko siya. Hinilot ko. Tapos, nakatulog. Alam niyo, gumising siya, pawis na pawis, wala na yung lagnat niya. Totoo po yan. So, kaya ako naniniwala na yung higaan ng lingkod ng Diyos, yung totoong lingkod ng Diyos kasi marami ngayon naglilingkod-lingkuran lang. Kasi may mga iba-ibang motibo. May kapangyarihan yan. Totoo po yan. So, ang sabi, dahil sa kabutihan ng babae, dumating ang presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. Hindi aksidente ang pagpasok ni Eliseo sa silid. Ito ay larawan ng Diyos na nananahan sa pusong handang tumanggap sa Kanya. So, larawan ng isang taong ang puso ay nakahandang tumanggap sa Diyos. Kaya kapag ang puso mo ay nakahanda kang tanggapin ng Diyos, ang Kanyang presensya ay mananahan sa iyo. Ang tahanang may presensya ng Diyos ay hindi perpekto, pero may kapayapaan. Kaya kahit kayo ay nagdidildil ng asin, masaya kayo, enjoy kayo sa pagkain. Diba? Kahit ang pagkain nyo ay gulay lang,
talong lang na nilagayan, kahit tuyo pa yan, masaya kayo, ini-enjoy ninyo yung pagkain ng pamilya mo. Bakit? Meron kayong kapayapaan sapagkat ang presensya ng Diyos ay nasa ating mga puso. Ang isang tahanan ay hindi dapat nagbabangayan. Hindi dapat nagsisigawan. Hindi dapat nagmumurahan. Kasi the more na ginagawa ninyo yung nagmumurahan kayo, nagsisigawan kayo, gipit na nga kayo, lalo pa kayo magkakagipit-gipit. Bakit? Wala ang presensya ng Diyos sa isang pamilya, sa isang tahanan. Kaya kahit anong gipit nyo, sabi kanina ng devotion, hindi masama ang magalit, huwag lamang magkakasala. Diba ang Panginoong Jesus, tama naman eh. Tinapon niya yung mga nasa mga lamesa. Kasi ginawang magnanakaw yung kanyang, yung church. Ando lahat ng ibinebenta, mga timbangan, na may mga kulang sa timbang, diba? Lahat ginawa. So nagalit ang Panginoon. Pero hindi siya nagkasala. Hindi porket pastor ka na, hindi porket krisyano ka na, hindi ka dapat magalit kasi lingkod ka na ng Diyos eh. Oo, dumarating sa pagkakataon na nagagalit tayo. Pero yung galit natin ay kakaiba. Kasi tumitira tayo ng patalikod. Hindi o. Tumitira po tayo ng pataas. Ano pong tira ng lingkod ng Diyos sa mga umuusig sa kanila? Pataas po yan. Bakit pataas? Luluhod po yan. Habang nakaluhod yan, umiiyak yan. At habang umiiyak yan, yung luha niya na tumutulo dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, pumapailan lang sa taas yan. Tumitira pataas yan. At pagbaba nun, malaking bato ang sasambulat sa naging dahilan ng pagluha mo. Kaya durog ang iyong kalaban. Patay ang kalaban mo. Hindi, totoo po yan. Nakakatuwa, no? Pero totoo yan. Kaya matakot tayo kapag katotoong lingkod ng Diyos ang nilalabanan natin. Dahil karanasan ko po yan. Personal na karanasan ko yan. Hindi ko kayang labanan. So, wala naman akong kapangyarihan sa sanlibutan. Tuhod ang ginamit ko. Luha. Bawat patak ng luha ko. Bawat dikit ng tuhod ko sa buhangin, sa lupa. At sa pagpatak ng luha ko, naipon yan. Kaya, nung biglang sumagbulat pagdating sa kalangitan, tapos. Diba? Hindi ikaw ang kumanti. Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Kaya nga sabing ganon, ang tahanang may presensya ng Diyos ay hindi perfecto pero may kapayapaan. Maaaring maliit ang bahay pero kung naroon ang Diyos, may kaganakan ng pag-asa. Kahit nahihirapan ka na, kahit gipit na gipit ka na, may pag-asa ka kasi alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Nangako ang Diyos na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya kahit baon ka na sa utang, kahit marami ka ng pagkakautang, ang mahalaga, hindi mo sila kinakalimutan at hindi mo sila tinatalikuran. At lagi mong sinasabi sa Diyos, Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit at pagpalain mo na ako upang ang lahat ng pinagkakautangan ko ay mabayaran ko na. Totoo po yan. Dahil dating ang tamang oras. Sapagkat ang panalangin mo, kaya hindi mo natatanggap ngayon, nag-iipon pa yan. Para po yan isang na nag-i-evaporate. Nandoon lang po yan sa kalangitan. Sige, pray ka pa, pray ka pa. Kasi ang gusto ng Diyos makita, ang tunay
na pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. At kapag nakita na nandiyo siya, Lord God, hirap na po talaga ako. Wala na akong mapupuntahan. Nakita na ng Diyos. Tuloy-tuloy na. Bilis eh. Kaya huwag tayong manghinayang. Alam niyo po ba na ako naranasan ako one time? Totoo po yun. Talagang sabi ko, may bayaran ako. Ang dami pong sinasabing bayarin. Pero meron pong nagsabi sa akin na pumunta ka dyan, tingnan mo. Pag tingnan ko, nagulat ako may pera. Sabi ko, saan kaya galing? Naghanap ako kung kanino galing. Walang pinanggalingan. Totoo po yan. So, karanasan ko po yan. Kapag ang Diyos ay pagpapalain ka niya. Kaya, huwag po tayong magtatampo. Kaya nga ang sabi nga na, seek ye first the kingdom of God. But, agas-gas na po ito Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, anong sabi ang nauna? Seek first. Diba? Hindi muna yung shall be added. Kasi tayo, hindi natin sinisik muna yung kingdom. Tayo inuuna natin yung pahingi po ng ganito. Lord, kailangan ako ng ganito. Lord, kailangan ako ng ganito. Pero hindi mo muna siya mapuri. Purihin mo muna yung Diyos. Diba? Para isupply yung lahat ng ating pangangailangan. Mga aral na dapat isabuhay. Mga kapatid, isabuhay po natin ang mga aral na ito. Kilalanin ang gawain ng Diyos. Huwag maging manhid sa spiritual na bagay. Pangalawa, maglaan ng puwang para sa Diyos. Hindi sapat ang naniniwala ako. Dapat may oras, panalangin, at pagsamba. Ibig sabihin, maglaan ka talaga. Diba? Doon sa binasa natin, nandun na ba? Nadaanan na ba natin? Doon sa Bible study natin noong Thursday, nadaanan na ba natin yung 6 days, 6 na araw na ang Diyos ay lumikha? Nadaanan na natin yun yung nilikha muna lahat ang pangangailangan. Sweetness, andyan andyan na yung kailangan mo lang. Kaya, merong verse sa Bible, Mateo chapter 7, verse 7, kumatok ka, at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka, at ikaw ay makakasumpong. Humingi ka, at ikaw ay pagbibigyan. Ang sa atin, ang nangyayari sa atin, hingi muna tayo ng hingi. Hingi lang tayo ng hingi. Tapos, pag hindi sa atin binibigay, naghahanap tayo. Ano yung hinahanap natin? Kung saan mapupunan yung pangangailangan natin. Bandang huli, pag nasa gipit na tayo, nasa isang kanto na tayo na wala na tayong malulusutan, saka ka palang kumakato. Napansin nyo? Kaya ang haba-haba ng inikutan mo, napakasimple sinasabi ng Biblia. Kumatok ka muna. Pag kumatok ka sa isang pintuan na hindi mo masyadong marinig sa loob, masasaktan yung ganito mo Diba? Hayaan mo lang. Masaktan yung daliri mo. Muna. Kaya doon pumapasok ang seek ye first the kingdom. Seek ye first ka muna. Maglaan ka ng oras para sa Diyos. Bago sa ibang bagay. At hindi sapat ang naniniwala ka, dapat may oras sa panalangin at pagsamba. Pangatlong dapat ay sa buhay, ang pagtanggap sa Diyos ay may kasamang pagpapala. Pag tinanggap mo ang Diyos, may kasamang pagpapala yan. Ang babaeng Sunamite, kalaunan ay pinagpala ng anak, kahit siya'y baog. Kapag
Diyos, may himalang darating sa iyong buhay. Ayan mga kapatid. At sa panghuli, ang babaeng Sunamita ay hindi nangaral sa maraming tao. Ngunit ang kanyang simpleng kabutihan ay naging daan upang maranasan niya ang himala ng Diyos. Matindi itong babaeng Sunamita. Alam mo kung ano po yung ginawa niya, taktika niya. Ikaw yung yung sentro ng biyaya at pagpapala ng Diyos eh. Yun yung pinunterya, yung totoong lingkod ng Diyos. Pinagmalasakitan, minahal, di ba? Ibinigay lahat ng kailangan. Pero yung pagbibigay nitong babaeng Sunamita, hindi siya nag-isip kung ano yung mapupunta sa kanya. Yung bukal sa loob. Kaya nga ba, bukal sa loob, pag nagbigay ka sa isang lingkod ng Diyos o nagbigay ka sa gawain ng Diyos, bukal sa loob na may pagmamahal at hindi napipilitan lamang. At doon ang Diyos ang kusang magpapala sa iyo. Totoo po yan. Kapag pinagmalasakitan niyo po ang tunay na lingkod ng Diyos at ang gawain ng Diyos, darating ang mga pagpapalang hindi minasahan. Kanina po ay may testimony na. Natutuwa ako sa testimony niya kanina. Yung blessing nanda na sunod-sunod. Kaya nagagalak po ang puso ko. At ang sabi na, ang babaeng Sunamita ay hindi nangaral sa maraming tao, ngunit ang kanyang simpleng kabutihan ay naging daan upang maranasan niya ang himala ng Diyos. At ang tanong ngayon, eto po, may silid ba ang Diyos sa iyong puso? Pangalawa, may lugar ba siya sa iyong tahanan? Pangatlo, may panahon ba siya sa iyong buhay? Kapag binuksan natin ang ating buhay sa Panginoon, ang kanyang presensya ang magdadala ng tunay na kapayapaan at pagpapala. Kaya bilang isang hamon sa buhay ng bawat isa, buksan natin ang ating tahanan, ang ating puso, at ang ating buhay sa Diyos. Dahil ang tahanang may presensya ng Diyos ay tahanang may pag-asa, kapayapaan, at himala. Bakit po nagkaroon ng himala? Ang istorya po kasi nga ay naririto. Nung nakita ni Propeta Eliseo na iprinobide nitong dakilang babae ang lahat ng pangangailangan nila, imagine niyo si Sunamita ay nagpagawa pa ng silid sa taas ng kanilang tahanan. Sariling bahay hindi mismo doon sa itinirek sa kung saan, mismong bahay niya. Ang sabi nitong babae, gawa natin ang isang silid na pagpapahingahan ng lingkod ng Diyos. Upang sa pagpunta niya rito ay nakakapagpahinga siya. Espesyal yung lingkod ng Diyos sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na ang kanyang buhay ay panahanan ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. So nangyari, di ba, binigay niya lahat. Ano ang balik sa babaeng ito pag binasa niyo po yung chapter 4, kabuuan niya? Nagtanong si Eliseo. Meron siyang alalay si Eliseo. Sabi niya, babaeng mayaman na, wala na kailangan, pero may tutulong pa tayo sa kanya. Alamin mo at sabihin mo, itanong mo sa babaeng yan, kung ano pa ang kailangan niya, ano ang maitutulong natin sa kanya. Subalit wala na. Kaya lang merong isang nakita. Ano yung nakita kung ano yung wala sa buhay niya? Financially, andun, stable. Lahat ng mga ari-arian, meron siya. Lahat meron siya. May mga pag-aari, marangyang buhay, lahat meron. Pero sa gitna ng lahat ng kanyang karangyaan, hindi niya binaliwala ang lingkod ng Diyos.
Pagkos pinagmalasakitan, minahal, inaruga, binigyan ang lahat ng kailangan. Pero, hindi siya nag-iisip na kapalit. Anong ginawa ng propeta? Tingnan mo kung anong wala sa buhay niya. Alam niyo po ba kung anong wala sa buhay ng babae? Wala siyang anak. Sapagkat, ang sabi ng binasa natin, siya ay baog. Kaya anong sabi ni Eliseo sa kanya? Isang himala. Kaya ang sabi rito, kapag binigyan mo ng puwang sa buhay mo, sa puso mo, sa tahanan mo ang Diyos, may kaakibat itong himala. So anong nangyari? Anong sabi ni Eliseo doon sa babae? At nag-recall na naman yung nangyari ulit sa akin nung nakaraang taon. Ang sabi niya, sa isang taon, pagbalik ko, may anak ka na. Nag-alinlangan pa siya eh. Sabi nga niya, wag niyo na po akong paasahin. Guro, sabi niya gano'n. Wag na daw siyang paasahin sapagkat alam niyang baog siya. Pero sabi niya, panghawakan mo. Sa isang taon, pagbalik ko, may anak ka na. So pagbalik nga niya, sumunod na taon, may anak na nga po talaga. Yung babae. Yun yung mas higit pa sa kayamanan na ibinigay ng Diyos sa babaeng Sunamita na ito. So ano po ang nangyari? Isang himala, nagkaroon siya ng anak. Pinakamatinding himala, alam niyo ba kung anong nangyari? Namatay po yung anak. At nung namatay yung anak, ang ginawa po nitong babae, kinalong po yung kanyang anak. Dinala sa silid ni Eliseo. Pinahiga doon sa higaan ni Eliseo. At pagkatapos kumuha ng isang sasakyan na asno, pinuntahan si Eliseo. At pagpunta kay Eliseo, kinuha si Eliseo, dumating si Eliseo. Pinanalangin, hindi siya nabuhay. Ginawa ni Eliseo, dinapaan yung bata. Ibinigay mo na sa kanya yan, Panginoon. Alalahanin mo na gumawa siya, gumawa ka na ng himala sa kanya. Muli mong buhayin ang batang ito. Sapagkat yun lang yung naibabalik sa kanya, sa babae yun, sa kabutihan, katapatan, pagmamalasakit, at tunay na pagmamahal ng babae sa lingkod ng Diyos. So anong ginawa po ng Diyos? Binuhay muli yung bata. Kaya kung kinakailangan sunod-sunod ang himala ng Diyos na gagawin sa buhay mo, gagawin niya yan. Maging tapat ka lang sa Kanya. Bigyan mo lang siya ng puwang sa puso mo. Bigyan mo lang siya ng puwang sa buhay mo. Bigyan mo lang siya ng puwang sa pamilya mo. At kapag nangyari ito, sunod-sunod ang himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tayo lahat ay tumayo. At tayo po muli ay aawit. Yung pa rin, pinalungtahan niya. Tayo po lahat ay umawit. Gawin nating panalangin ang awit na ito.
sa aming mga buhay. Maghari ka, aming Panginoong Jesus, sa aming sambahayan. Maghari ka sa aming tahanan. Maghari ka sa aming mga puso. Patuloy po nawa na tulungan mo kami upang maiayos ang kinabukasan ng aming pamilya. Pagbuklurin mo ang bawat pamilya ng bawat isang naririto na iyong mga anak. Tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng pagkakaisa, na mabigyan ng oras, mabigyan ng puwang ang salita mo sa aming mga tahanan. At turuan mo po kami mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Hayaan mo po, O Diyos, na ang aming mga puso ay patuloy niyo pong hawakan na makapangyarihan mong kamay at italoy mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang pagnanasa na ikaw ay aming mapaglingkuran. Ang bawat tahanan po ng bawat isa sa amin, patuloy niyo pong hawakan na makapangyarihan mong kamay. Dalhin mo ang kanya-kanya naming pamilya upang sama-sama kami na magpupuri sa iyo. Sama-sama kami na maglilingkod sa iyo. Sama-sama po kami na dudulog sa iyo. Sama-sama kami na luluhod sa iyo. Hindi upang hanapin ang pagpapala, kundi hanapin ang kapangyarihan mo na babago sa buhay ng bawat isa naming pamilya, sa bawat isa sa amin, sa aming mga puso, sa aming pagkatao, at patuloy mo kaming babaguhin hanggang sa muli mong pagparito na madadatnan mo kaming karapat-dapat na sasama sa iyong kaharian. Palaguin mo ang espiritual na buhay ng bawat isang naririto. Ang mga salita mo na kanilang napakinggan ay patuloy mo pong silyuhan sa kanilang mga puso. At gamitin mo ito, Amang Banal. Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo po lamang na patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin ang init ng pagmamahal, ang init ng paglilingkod sa iyo, ang init ng pananambahan sa iyo sa pamamagitan ng pagkilos mo sa aming mga buhay. Hayaan mo na sa bawat hakbang ng aming mga paa, patuloy kang manguna. Sa bawat gawa ng aming mga kamay, patuloy na ikaw ang magpapala. Sa bawat sambahayan, patuloy mong pagbubuklurin ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa iyo sa tagumpay na ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Kung merong sakit, kaguluhan sa aming isipan, palitan mo ito ng kagalakan at kapayapaan. At hayaan mo po lamang na ang bawat isang pamilya ay merong kapayapaan, O Diyos, at patuloy na ikaw ang maghahari sa pamilya ng bawat isa. Patuloy ka po naming sasambahin. Patuloy ka po naming paglilingkuran. Sa iyo ang lahat ng papuri, kadakilaan at kaluwalhati ay magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mapagpalang gabi.